Rosalinda, ay amor. Amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Mananatili ako rito bilang ama ng anak mo. Oo, naiintindihan ko. Ikaw na ang bahala. Pinakamamahal ko, anak. Ilang taon akong humiling ng buong puso na sana'y magawa ko siyang yakapin. Na masabi ko sa kanyang ako ang kanyang ama. Ang babaeng tulad mo, dapat makontento sa kung anong binigay sa inyo. Dahil hindi yun magbabago. Makikita mo. Pagsisisihan mo sinabi mo. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon na makamit ang hustisya. Yun ay kung magiging interesado ako sa bagay na hinihingi mo. Doktor, gusto kitang makausap tungkol sa anak ko dahil ang laki ng pinagbago niya nitong mga nakaraan. Hindi ko na siya naiintindihan. Siguro dahil sa mangyayaring plastic surgery niya bukas. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil maayos naman ang lahat. Gusto ko lang din malaman kung gaano katagal bago siya gumaling. Mga 2 linggo lang siguro. Babalik na siya sa normal. Kaya huwag ka mag-alala. Gusto ng anak ko nakalimutan ang lahat ng nangyari sa nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Sana hayaan siya ng Diyos na magawa yun. Ay, walang duda. Kaya mong masanay sa lahat maliban lang sa hindi kumain. Simula nung mamatay si Alfredo. Ay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Akala ko hindi na makakabangon si Soledad at si Rosalinda sa tindi ng sakit. Naging matatag sila. At hindi sila bumitaw sa isa't isa para lang malampasan ito. Alam mo kung anong gusto ko malaman? Kung kumusta na si Rosalinda pagkatapos ng operasyon. Kasi diba, nasa loob lang siya ng ospital sa loob na 2 linggo. Hindi natin alam kung ano nang naging itsura niya. Ay teka, baka mas lumala pa yun ngayon. Ay, nakausap ko nga pala si Soledad. At sinabi niyang desidido na si Rosalinda na kalimutan ang lahat ng nangyari sa nakaraan. At gusto raw nito magsimula ng bagong buhay. Magandang umaga. Ay, teka lang, umaga. Javier. Bakit nagmamadali ka? Susunduin ko si Rosalinda sa ospital. Ngayon siya uuwi sa bahay. Ay, mabuti kung ganon. May tanong ako. Ano na ngayon ang itsura niya? Gustong-gusto naming malaman. Meron bang magandang balita ngayong araw? Tulad pa rin ng dati. Naging sobrang masaya ako simula nung bumalik ka rito sa bahay. Alam mo, minsan nga, iniisip ko na para tayong totoong pamilya. Ikaw, ako, si Erica, at ang batang nasa sinapupunan ko ngayon. Ano ba, Fedra? Napag-usapan na natin to at nilinaw ko na sa'yo ang lahat. Kaya wag mo nang ipilit yung gusto mo o mapipilitan akong umalis. Hindi, wag mong gawin yan. Patawarin mo ko, hindi ko na uulitin. Tama ka naman sa lahat ng sinabi mo sa akin. Sapat na sa akin na pumayag kang bumalik. At masayang masaya kung inaalagaan ka. Kahit hindi mo ako mahal. Fedra. Gusto mo bang lumabas tayo mamayang gabi? Saan naman? Ikaw na ang bahala. Magpapaganda ako at pangako magiging maganda rin ang gabi natin. O sige. Kung yan ang gusto mo, babalik ako. Para sunduin ka mamaya. Makukuha ko ulit ang puso mo. Pangako, sisiguraduhin ko.
Masaya akong nandito ka. Pumunta ako rito para sabihin sa yung maayos na ang lahat. Simula ngayong gabi. Oh, simula ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tradisyonal na Teatro Blanquita. Ito ang unang gabi ng pagtatanghal. Ladies and gentlemen, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan na nag-iisang Rosalinda! Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate un momento. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay, amor, amor. Salamat. Maraming salamat. Salamat. Ano ang ginawa mo sa mga damit ko, Berta? Dinala ko po sa thrift store para maibenta. Mabuti kung ganun. Ayos lang kahit konti lang ang mabenta, basta meron pa rin. Kaya hindi ako namimigay ng mga gamit. Ayoko. Alam ko, senyora. Alam na alam ko. At alam ko rin na naiinis ka. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka magiging katulad ko. Opo, senyora. Tama nga kayo. Di ko kayo magiging katulad. Pwede ko ba kayong makausap? Lumabas ka na. Anong kailangan mo? May problema pa rin ba kayong dalawa ng asawa mo? Si Beto, nagbago na talaga siya. Ang problema kasi, nagpauto ka sa mga kasinungalingan niya. Pero isa talaga siyang tamad. Ganyan na siya habang buhay. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Opo, alam ko na pong pinakasalan lang niya ako dahil sa pera. Hindi mo ba talaga alam? Ngayon ko lang nalaman to. Walang duda, nasalo mo nga lahat ng kamalasan. Pangit ka na nga, wala ka pang kwenta. At wala ka ring utak. Mas malala ka pa kesa sa inaasahan ko. Ay, ang akala niya, libre niya lang makukuha. Ang ganung lalaki. Salamat po, mahal na Birhen. Salamat sa patnubay niyo para maging matagumpay ang pagtatanghal ng anak ko. Masaya ba kayo, tita? Sobra, iha. Aaminin ko, medyo kinabahan ako kanina sa magiging reaksyon ng publiko. Pero matapos nating marinig ang masigabong palakpakan ng mga tao, talagang wala ng duda. Tsak na mas lalo pang sisikat si Rosalinda. Oo, syempre. Kung tatanungin niyo ako, mas gusto ko talaga itong si Rosalinda. May kakaibang karisma si Rosalinda. Kuha niya agad ang loob ng audience. Tama. At sa palagay ko, mas bigay todo siya ngayon. Mas nag-e-enjoy rin siya. Napaghandaan niya ang pagtatanghal na ito sa maikling panahon na para bang sabik na siyang muling kumanta. Narito na ako! Bravo! Rosalinda, bravo! Bravo! Napakagaling mo. Sa sobrang kaba namin, naisipan namin hintayin ka na lang dito. Napakaganda na ulit ng mukha mo matapos ang laser surgery mo. Oo nga, ang ganda ng kinalabasan, ano? Ang ganda mo. Salamat. Rosalinda, galing ako sa opisina ng empresaryo. Tuwang-tuwa siya sa tagumpay mo. Gusto niyang pumirma ka sa bagong kontrata. Sige, pero gusto kong siguraduhin ang lahat na wala na si Paloma Dorantes.
Ako na si Rosalinda. Ako, si Rosalinda. Bravo, Iha, bravo. Congrats! Ay, naku, Lolo! Maayos na ang mukha ko. Sabi ng pediatrician ni Erica, dalhin ko siya sa isang play school. May mga staff raw sila na tumutulong para turuan ang mga bata at tulungan silang ma-develop ang kakayahan nila. Salamat, Fedra. Ang bait mo kay Erica, inaalagaan mo siya ng husto. Wala akong paraan para pasalamatan ka sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Napakalaki at totoo ang pagmamahal ko sa'yo, Fernando Jose. Kaya pinahahalagahan ko rin lahat ng sayo, lalo na ang anak mong si Erica. At ang magiging anak natin. Fernando Jose. Fedra, sinabi ko na sa'yo. Ayokong umasa ka sa bagay na walang kasiguruhan. Pakiusap. Magsimulang muli. Sana nga magkaroon pa ako ng pagkakataon. Halika, sayaw tayo. Pero Fedra... Halika na, hindi ka pwedeng tumanggi.